Ano nga ba ang Foodpanda? Noong 2014, nag-start si Foodpanda dito sa Pilipinas bilang isang kumpanya na tumutulong na kumonekta ang customer sa mga restaurants at shops para ma-deliver ang ordered items. Now, more than 100 cities na ang natap ni Foodpanda sa bansa na nag-ooperate 24/7 sa selected areas kasama ang ating mga motorbike riders, bikers, scooter riders at walkers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa rito, present rin ang Foodpanda around the world tulad sa Singapore, Thailand, Hong Kong, Pakistan, Taiwan, at marami pang iba. Kailangan mo ba ng guide sa pag-navigate ng session, batching, and Panda Rider app? Sagot ka namin dyan! Para sa pagkuha ng session, buksan ang Panda Rider app at pumunta sa menu. See Available Session, kung saan makakapili ng mga araw at oras available tumanggap ng mga orders. After that, i-press lamang ang button para mag-book ng session o take swap. Ang offer swap ay available lamang 1 hour before the session. Kung sakaling magkakaroon ng emergency at hindi makakapunta sa session ng pag-deliver ng order. Tandaan, kailangang itap ang book session. Kapag nais kunin ang date at time sa system, take swap naman ang pipindutin kapag gustong kunin ang session na inoffer ng kasamahang rider na hindi available. Heads up! Walang kapalit na session kapag ikaw ay nag-offer swap. Pero don't worry, pwedeng-pwede kang bumawi sa mga susunod mong session. Kung hindi naman makapasok sa kinuhang schedule, huwag kabahan. I-press lamang ang offer swap. Huwag kakalimutan na 1 hour before the session lamang maaaring i-offer ang schedule na hindi mapapasukan para hindi maapektuhan ang scoring mo. At panghuli, maximum of 12 hours lamang ang pwedeng kunin sa schedule kada araw. Para sa batching system, makikita sa screen ang chart kung saan ka magbe-base ng araw kung kailan maaaring kumuha ng schedule para sa susunod na linggo. At para sa guide on Panda Rider app, click Start kung ikaw ay magla-login na para sa iyong session. Piliin ang vehicle at box type at siguraduhin mag-agree sa privacy policy. Click I am available to extend my session kung binibigyan mo ng pahintulot ang system na pwede kang mag-extend. Pagkatapos ay hindi na kailangang manually mag-accept ng order dahil ito ay automatic nang papasok sa inyong app. Kaya dapat maging mindful lagi para ma-accommodate agad ang order kapag dumating ito. Click pick up naman kapag siguradong kumpleto at nasa iyo na ang order na kukunin mo. Press drop off kapag binigay mo na ang kumpletong order sa customer at nakuha na rin ang bayad. Kung ikaw ay may concern sa delivery, pindutin lamang ang dispatcher icon para ma-address ang alinman sa sumusunod. Hindi available ang ilan sa mga orders ng customer. Sarado ang vendor. Nasiraan ang sasakyan o naaksidente. Nagkaroon ng problema sa dalang order. Hindi malocate ang vendor o customer. Hindi makontak ang customer. Incorrect ang address, bulk orders at kinakailangan ng ka-split delivery. Paano i-cash out ang inyong service fee? Ang cash out button ay maaaring makita sa inyong My Balance na kailangang pindutin upang makita ang NF code na gagamitin bilang reference number. Bukod doon, lagi ring tandaan ang mga sumusunod. Pindutin ang 3 bar sa taas para makita ang menu. Kung nais baguhin ang iyong password, click My Profile. Kung nais naman kumuha ng session, click Available Sessions. Kung nais makita ang mga nakuhang session, click My Sessions. Para ma-view ang notifications mula sa Foodpanda, click Inbox. At para makita ang service fee sa bawat orders, click Payments. May kakilala ka ba na gustong maging ka-Panda Rider? Click Refer a Friend Rewards. Curious ka ba sa iyong performance rating? Click Performance icon. Mahalaga ka sa amin kaya kahit sa non-delivery concerns, maaari mo itong isubmit by clicking Rider Support.
At para sa ibang kailangan tulad ng heatmap, location, at iba pa, i-click lamang ang settings. Congrats sa'yo, Kapanda! Ready ka nang maging isang Food Panda Rider! Paano nga ba i-settle ang bills payment? Una, itap ang wallet icon. Pangalawa, pindutin ang payout. Sumunod ay lalabas ang user ID o NF code na gagamitin mo bilang reference code sa pag-settle ng bills payment. Pag-settle ng bills payment through Cebuana Luwilier. Pagpunta sa isang Cebuana Luwilier branch at sabihin sa cashier na naroon ka para sa bills payment. I-fill out ang mga kailangang impormasyon tulad ng iyong pangalan, ang receiver na si DragonPay o Dragon Loans, ang amount kung magkano ang nasa Panda Rider balance, at ang control number mula sa DragonPay reference number o NF code na nakuha mo sa iyong Panda Rider balance. Kung balak naman mag-settle ng bills payment through Bayad Center, ito ang dapat malaman sa kahit saang Bayad Center branch ay sabihin lamang sa cashier na ikaw ay naroon para sa bills payment. Mag-fill out ng form na ibibigay para sa impormasyon tulad ng iyong pangalan, ang biller na si DragonPay o Dragon Loans, ang amount na nasa iyong Panda Rider balance, ang date ng inyong pagpunta sa Bayad Center, at ang account number gamit ang iyong DragonPay reference number o NF code na nakuha sa Panda Rider balance. Para naman sa bills payment gamit ang other payments channel tulad ng Palawan Express, SM Bills Payment, Robinsons Bills Payment, at kahit saang possible net outlet like Family Mart and Phoenix Gas Station. Pumunta lamang sa mga branch na nabanggit at sabihin sa cashier na ikaw ay gagawa ng bills payment. I-fill out sa form ang mga impormasyon tulad ng iyong pangalan, ang biller na si DragonPay o Dragon Loan, ang amount na nasa iyong Panda Rider balance, ang date kung kailan ginawa ang transaction, at ang account number from your DragonPay reference number o ang inyong NF code mula sa iyong Panda Rider balance. Pag-settle ng bills payment ng cash collection ay maaaring gawin sa 7-Eleven ClickUp, GCash o sa Cebuana Luwilier sa pamamagitan ng Dragon Loans. Bills payment ba gamit ang 7-Eleven? Gumawa lamang ng ClickUp. Sunod ay itap ang Pay Bills. Itap naman ang loan icons at hanapin ang Dragon Loans. Matapos ay itap ang Confirm. May lalabas na barcode na maaari niyong ipascan sa cashier at hintayin lamang ang resibo. Tandaan, tuwing pagkatapos ng session ay kailangang mag-settle ng bills payment. Laging i-double check kung tama ang ginagamit na NF code. Siguraduhin i-settle ang total negative amount na nasa Panda Rider balance. Ang inyong bills payment ay kailangang mag-reflect sa My Balance. Kung walang nakuha na confirmation o patuloy na uncleared ang inyong Panda Rider balance, magpasa lamang ng ticket sa Rider Support under Cash Collection o mangyaring i-contact ang help.dragonpay.ph. Siguraduhin picturean ang resibo at itago for your future reference. Handa ka na mag-deliver, Kapanda! Ito ang kaalaman tungkol sa service fee, Kapanda. Ang iyong kinita mula sa iyong deliveries ngayon ay matatanggap mo din kinabukasan. May 2% withholding tax deduction, daily payout every 7:01 a.m. Ang iyong service fee ay makikita sa iyong Panda Rider app balance na maaaring i-cash out sa pamamagitan ng Cash on Delivery Collection o COD. Narito ang tamang calculation ng buong araw mong kita. Whole day service fee plus incentives katulad ng Quest o RAF,
minus 2% withholding tax, plus ang inyong online tip galing sa customers. Tandaan, ang tip na galing sa customer ay hindi kasama sa deduction na ito. Kaya, e-enjoy ang pag-deliver kasama ang tip na buong mapapasayo. Para naman sa equipment payment, no down payment. Kung ikaw ay hindi nagbigay ng down payment, asahan ang deduction na 250 pesos per week sa loob ng 10 linggo. Full payment. Walang deduction naman para sa mga nagbayad ng full payment na 3,000 pesos sa equipments. At ang panghuli, OTS or on-the-spot activation. Ang na-activate under OTS ay required bumili sa ating rider shops ng equipment. Paalala na hindi lahat ng area ay pwedeng magtanggap o mag-activate ng OTS, piling lugar lamang ito. Ayan! May idea ka na sa service fee, Kapanda! Kapanda, ito ang delivery ethics na dapat i-practice. Paano nga ba dapat makitungo ang isang kapanda? Ito ang mga dapat tandaan. Be polite. Magkaroon ng maayos na pakikitungo sa ating mga customers, vendors, at kapwa kapandas. I-check ang bag kung naibigay sa customer ang lahat ng order nito. Bilangin mabuti ang bayad ng customer pati na rin ang isusukli rito. Magbaon ng mahabang pasensya at pangunawa. Para naman sa proof of delivery, Step 1, humingi ng pahintulot sa customer kung pwede siyang picturean o maaaring kuhaan ang gate o bahay nito. Step 2, make sure na malinaw ang picture kasama ang resibo. Step 3, panghuli, huwag kalimutan na pindutin ang drop-off. Ang drop-off button ay mapipindot lamang kung ikaw ay nasa mismong drop-off location. Kung makaranas ng aberya sa pag-click ng drop-off button, makipag-ugnayan lamang sa dispatcher upang maresolba ito. Ang proof of return ay hihingin kapag ikaw ay magsasauli ng order kung ito ay na-cancel. Step 1, pindutin ang return to vendor sa kanyang PIN location. Step 2, pagdating sa shop, kuhaan ng picture ang canceled order kasama ng vendor o ilagay ang order sa ibabaw ng counter. Step 3, make sure na malinaw ang picture kasama ang resibo. Para sa compliance naman, ito ang mga posibleng dahilan para magkaroon ng access restriction. Hindi pag-settle ng bills payment on time, hindi pagsusuot ng proper attire or equipment, hindi tamang pakikitungo sa customers, clients, or vendors at kapwa kapanda. Paggawa ng fraudulent activities, hindi pagsunod sa tamang proseso ng pick-up at drop-off, pagkuha ng maraming schedule at hindi papasukan, mali o fake na GPS, paghingi ng extra charge o hindi pagsusukli, matagal na paghihintay ng customer. Ito ang mga posibleng dahilan para magkaroon ng access restriction. Rider fraud, Data Privacy Act violation, rider account sharing o selling, delivering under the influence of alcohol o ibang illegal na substances, providing incorrect information para sa purpose ng pagde-deliver, harassment, activities that can harm o put a threat sa business operations ng Foodpanda, repetitive non-compliance of Foodpanda processes, consistent ang low performance at paulit-ulit na misbehavior. Ready ka na mag-deliver with the proper ethics ka Foodpanda! Ito ang mga dapat tandaan para sa proper attire and equipment at food safety mga kapanda. Para sa proper attire and equipment, siguraduhing maayos ang ating kasuotan gamit ang proper attire. Dapat hindi lamang mukhang malinis, kung hindi amoy malinis din. Magsuot lamang ng closed shoes o footwear tulad ng rain boots o kahit anong waterproof closed shoes.
Huwag kalimutan ang mga IDs at gears tulad ng helmet. Para i-assure naman ang food safety, pinagbabawal ang pagtingin o pagbukas ng order na dinideliver. Siguraduhin well-secured ang mga order sa inyong rider bag. Paano maiiwasan ang pagkasira at pagkatunaw ng mga sensitibong pagkain tulad ng cake at ice cream? Una, suriin mabuti ang packaging ng pagkain upang matiyak na walang sira ito. Siguraduhin na ilagay sa thermal bag ang mga pagkaing madaling matunaw tulad ng ice cream bago ilagay sa rider bag. Diretsong ilagay sa rider bag ang mga pagkaing hindi kasya sa thermal bag tulad ng cake at siguraduhin na maayos ang pagkakalagay nito. Iwasan na isama ang malamig at mainit na pagkain sa loob ng rider bag. Maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa malubak na daan. Panatilihing malinis ang mga kamay at ang mga bags na paglalagyan ng mga order. Make sure na walang amoy ang bag. Paghiwalayin lagi ang pagkain at mga hindi pagkaing produkto. At i-maintain ang tamang bilis sa pagpapatakbo ng motor habang may dinideliver. Para sa kasuotan, siguraduhin magsuot ng helmet, face mask, proper attire, at closed shoes. Pero wag ring kakalimutan ang rider bag. Gawing laging safe, hindi lang ang dinideliver, kundi ang pagdi-deliver kapanda.